أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aral sa subject na hadith, ngayon ay nasa hadith 3 na po tayo. Ang paksa, ang nagtuturo ng kabutihan ay katulad ng gumagawa nito. Ito ang matan ng hadith. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihi shay'a rawahu Muslim. Ito ang kahulugan. Si Abu Hurairah sumasa kananawang kalugaran ng Allah ay nagulat katotohanan ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino man nag-anyaya ng matuwid na landas, siya ay magtatamo ng gantimpala ng tulad ng mga gantimpala ng mga sumunod sa kanya. Ni hindi nakakabawas iyon sa kanilang mga gantimpala kahit bahagya. At sino naman ang nag-anyaya ng kamalian, siya ay magkaroon ng kasalanan ng tulad ng mga kasalanan ng mga sumunod sa kanya, ni hindi makakabawas iyon sa kanilang mga kasalanan kahit bahagya. Isinalaysay ni Muslim. Mga kapatid sa Islam, ang hadith na ito ay napakaliwanag na binigay niya sa atin ang gantimpala ng sino man nagtuturo o nag-anyaya sa kabutihan. Ang tinutukoy dito ay yung pagdadakwa sa Islam, pagtuturo sa kabutihan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos siya sa atin lahat na tayo ay magdadakwa, mag-anyaya sa kabutihan, mag-anyaya sa Islam. Tungkulin nating lahat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na kasulatan sa surat Ali Imran, sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sa surat An-Nahl Ali Imran ayat 104. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit na niyang kahulugan, dapat sa inyo ay magkaroon ng isang umma, isang mamamayan na nag-anyaya sa kabutihan, nag-anyaya tungo sa kabutihan. Wa ya'muruna bil ma'ruf at nag-utos ng mga mabubuti, wa yanhauna 'anil munkar at nagbabawal ng mga masasama. Ulaika humul muflihun, silang yaong mga taong magtatagumpay. Sila ay magtagumpay dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Sabi pa niya sa ibang aya, sa surat An-Nahl, sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Ito ay bilang utos sa atin. Ud'u ila sabili rabbika, mag-anyaya ka tungo sa landas ng Allah. Ang tinutukoy dito ay ang Islam. Mag-anyaya tungo sa landas ng iyong Panginoon. Bil hikma sa pamamaraan ng may katalinuhan, may karunungan. Wal mau'izatil hasana at mangaral ng pinakamabuting pamamaraan. Mangaral sa pinakamainam na pamamaraan. Wajadilhum billati hiya ahsan, at makikipagdebate ka, discuss ka sa kanila sa pinakamahusay na paraan. Pinakamahusay na paraan. Iyan ay aya na nag-utos sa atin lahat na tayo ay tungkulin natin ang pagdadakwa. Okay. Ang Rasulullah SAW sa ibang hadith ay nagsabi, sabi daw sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau aya.
iabot niyo sa akin kahit isang aya lamang. Okay, ang hadith na ito yung ating nabasa, nasa screen, ay nagpapahiwatig ng mga gantimpala ng makukuha ng mga taon nag-anyaya ng kabutihan. Sino man, sabi Rasulullah SAW, mag-anyaya sa matuwid na landas, ang tinutukoy dito ang Islam, siya ay magtamo ng gantimpala tulad ng gantimpala ng sino man sumunod. Ibig sabihin, magkaroon ka ng gantimpala tulad ng gantimpala ng tao na yun na convince mo, naturuan mo, na ituwid mo sa matuwid na landas. Pero ang katumbas nito o kabaliktaran nito, sino naman, sabi niya, nagturo ng kasamaan o kamalian o nag-anyaya ng kamalian, siya rin ay magkaroon ng kasalanan tulad din ng kasalanan ng sino mang sumunod sa kanya. Peligro ito. Kung ikaw ay nakapagturo ng masama, ikaw rin ay magkaroon ng kasalanan tulad ng kasalanan ng tao na yon. Kaya mga kapatid sa Islam, saklaw ng hadith na ito ay ang taong mahilig magkwento. Minsan siya ay nagkwento sa buhay niya nakaraan. Yun ay kapilang din sa masama. Halimbawa, yung mga nagawa mong noon, hindi ka pa nagtawba, na ikaw ay kinikwento mo sa kaibigan o sa mga tao, na kung yun ang magiging dahilan na nagtulak sa kanya para gumawa ng kasalanan, yun ay katulad din nito, saklaw din ng hadis na ito, ay magkaroon ka rin ng kasalanan tulad ng kasalanan niya. Kaya mas mabuti manahimik ka na lang. Kung may nagawa kang kamalian noon, huwag mo nalang banggitin ulit. Iyon ang palatandaan na ikaw yung tunay na nagtoba, tunay na nagbago, tunay na nagsisisi. Kalimutan mo na yun, huwag mo nalang banggitin. Dahil wala ka rin mapapala, kundi magkaroon ka pa ng kasalanan. Kaya bilang payo ko sa atin, lahat huwag natin ikwento kung may nagawa tayong mali, kasalanan. Baka magiging dahilan pa na magtulak sa tao ng paggawa ng kasalanan. Peligro sa atin yan. Okay. Ang ulat ng hadith, siya si Abdurrahman ibn Sahr ad-Dawsi. Yung pangalan ni Abu Hurairah, tunay na pangalan ni Abu Hurairah, si Abdurrahman ibn Sahr ad-Dawsi. Isa sa mga naunang yumakap sa Islam at lumikas sa taon ng Khaybar, ika-7 sa Hijri. At siya ay namalagi sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam dahil sa matinding paghahangad ng kaalaman. Ay isa sa mga sahaba na kinabibilangan na pinakamaraming hadith na naisaulo. Alam niyo na isaulo ni Abi Hurairah ito na hadith? 5,374. 5,374 ang kanina iulat na hadith. Ganun karami ay naisaulo ni Abu Hurairah. Ang pangalan ni Abu Hurairah, siya si Abdurrahman bin Sahr ad-Dawsi. Okay, ang nakukuha natin aral sa hadith, ang kahalagahan ng pagturo sa kabutihan at pagtagubilin dito at ang nakalaang gantimpala nito ay tunay na napakadakila. Number 2, ang ipagkuloob na gantimpala sa nagtuturo ay hindi nakababawas sa mga gantimpala ng sumusunod sa kanya. Number 3, matinding pabala sa sino mang nag-anyaya sa bid'a, walang basihan sa Islam o nag-anyaya sa kamalian na siyang dahilan ng paglihis ng mga tao sa katotohanan. Mga kapatid sa Islam, ito ay napaka-peligro yung pag-anyaya sa bid'a. Alam niyo yung bid'a? Yung gawain sa Islam na walang basihan sa Islam. Katulad ng pagpunta sa mga alibingan, gumawa ng pagkain doon, magbiyak ng niyog, yun ay napakalaking bid'a. At marami pang iba. Yung pakikipagkaibigan sa mga Satan, tawag natin yung mga demonyo. Minsan, pupunta tayo sa manghuhula
Kabilang din yun sa napakasama. Pinagbabawal ng Islam. Tapos sabihin na manghula ganito, kung kumatay ka ng manok na ganito, puting manok, ganito, yun ay bid'ah. Iwasan po natin. Mga kapatid sa Islam, hanggang dito lamang po naway naintindihan natin ito. At sana po ay pagkalooban po tayo ng Allah ng tawfiq ng pagsaliksik ng kaalaman. Hanggang dito lamang po, wa sallallahu ala khair halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.